minsan mas maganda palang kantahin na walang ano yun, walang musika. F na F. Feel na feel natin. And that is not just a song rendered, but a faith expressed in a song. A prayer, answered prayer expressed into a song. Mula nung dumating ako rito, naalala ko, 2 bahay na po yung aking binebless. Nakaka-2 taon pa lang ako. Mga SUVs, L3, truck, motor, may mga bininyagan tayong bata. Yun po ay senyales ng buhay na simbahan. Dahil pag wala na pong bata ang simbahan, pag wala na pong pangalan ng anak mo, pag wala na hong katulad ni Alonso na tatakbo-takbong ganyan, mamamatay na po ang simbahan. Kaya okay lang na may mga batang ganyan, huwag niyong tititigan ng ganyan, huwag niyong gaganunin. Sila po yung kasunod natin. And then yung mga nagtuturo ng Sunday school, mga kabataan, engage yourself in this ministry. Why? Pag tinuruan nyo yung mga batang yan ng Sunday school at nag-e-effort kayo, Teya, titiyakin ko sa'yo, may mahusay na Sunday school teacher ang magiging anak mo. Sila yon. Kaya huwag natin minosin yung mga bata na mairaos lang yung Sunday school nila. Gastusan natin ang Christian education. Mag-level up tayo, wag yung mairaos lang, no? Kasi diyan nakukuha yung parang ulam yan eh. Hindi mo tinipid sa Ricardo, mas masarap. Tayo po ngayon ay nasa tinatawag na Christ the King Sunday. So this is the Sunday before the Advent season. So sa isang linggo, ang atin pong color ay purple. Nang ibig sabihin, we are in the season of pagdatal. The waiting. Naghihintay tayo sa pagdating ng isang ipapanganak na hari. Kaya mapapansin nyo, dun sa ating mga readings ay patungkol ito sa hari na darating sa 25. That is our Christian tradition. Kaya sa linggo, pwede na kayo magsuot ng purple, representing Advent or kingship of the Christ coming to us as a king. Bagamat itong text na ito ay wala sa nativity, nandun siya sa paglilitis bago hatulan si Jesus. Kinote ito just to remind us that we are in this season, Christ the King, or the reigning of the Christ. Si Jesus Christ, hindi man niya sinasabi, ang nagiging tingin ng mga politician sa kanya, the political world, ang nagiging tingin sa kanya, siya ang representation ng marginalized people. And in that case, the marginalized people were the Jews. Sa kondisyon na yon, ang mga marginalized that time ay ang mga Hudyo na sinakop ng Roman Empire. Nakakita po ba kayo ng mananakop na hindi nagsasamantala? Meron na ba? Wala. Pag mananakop, ang nangyayari, pahihinain ka actually niyan para masakop ka. Ano isa mga papatayin niyan? Papatayin niya yung pagiging nasyonalista mo para hindi mo ipagtanggol ang iyong lahi. Para hindi mo ipagtanggol ang iyong sariling bayan. Kagaya nung panahon ng mga Amerikano, matapos tayong bilhin after nung mock Battle of Manila Bay, pinatay nila ang ating mga sarsuela. Pinatay nila ang ating mga teatro na nagtatanyag ng makabayang espiritu. Anong ginawa nila? Para hindi natin maalala na tayo Pilipino, dapat Amerikanong nakikialam sa atin dito. Jesus Maria Jose. Walang dapat nakikialam sa atin dito. At para mamatay yon, anong ginawa nila? Isa sa ginawa nila sa panitikan, alam niyo po makapangyarihan po ang panitikan. Dahil ang gumagawa ng kwento ay naghahari. Halimbawa, kwento. Gagawin kong 20 pesos ang kilo ng bigas. Kwento yon. May nanalo. May naniwala, marami. Naghari siya. Nakuha niyo yung point.
Kung sino ang gumagawa ng kwento at kinakagat, maghahari sa lipunan. So, marginalized sila. At being a marginalized, sino ang representation? Sino magre-represent ng kanilang mga angst o yung kanilang mga daing sa buhay? Sino ang magkukwento ng kahirapan natin? Sino magre-represent para sabihin tayo ay nahihirapan laban dun sa kwento na nananalo? Anong kwento? Sino bubuo ng kwento? Sino magpaparinig ng kwento? Sino magpapalawak ng kwento? Sino kaya ang pwedeng tumangkilik ng kwento para yung nananalong kwento ay mapalitan? Dahil 20 pesos daw ang bigas. Kwento yon, di ba? At maraming kwento. Kaya hati-hati ang Pilipinas naniniwala sa iba't ibang kwento. O ano na may susunod na kwento? Maraming kwento, di ba? Pag pinaniwalaan mo yung nagkwento, maghahari yon. Ngayon, kahit hindi nais ni Jesus, hindi siya ang gumawa ng kwento, ang mga tao ay gumagawa ng kwento tungkol sa kanya, especially the marginalized people, na gusto yung kanya mga sinasabi, sinusundan siya ng mga tao. Napakarami niyang followers. Kung Facebook yan, napakaraming followers ni Jesus Christ. Kung nasa panahon siya ng YouTube, napakaraming followers ni Jesus Christ ngayon. At diyan nagseselos ang mga tao. Nagseselos ang mga makapangyarihan sa church o sa alapang church noon, sa relihiyon. Kasi sa halip na yung mga tagapagturo ng kautusan ang pinakikinggan ng mga tao, nagsisip sila ng kanilang following kay Jesus Christ. At ito ay naging magulo, ito ay naging maingay, ito ay isang naging kwento na ikinabahala ni Herodes, ni Pilato, at ng Sanhedrin, o yung pinaka-supreme court ng religion ng Judaismo. Kaya nakaaway niya, ang kaaway niya rito yung mga punong pari mga tagapagturo ng kautusan, hindi ba? Nadidinig niya yung mga kwentong nakikipagdebate siya. Ano ang pinakamahalagang utos sa mga utos? O, nakikipagdebate siyang ganon. Naaayon po ba na ang isang ganito ay gawin ito? Ayan, nakikipagdebate siya sa IRR o definition ng kautusan. And sa panlasa ng maraming tao, maganda yung sinasabing kwento ni Jesus. Gusto nila yon. So, ang nag-aakala ay yung mga religious leader na si Jesus ay hari ng mga marginalized na mga Hudyo. Whereas, para kay Jesus Christ naman, hindi lang ganong kalimit kasi gusto niya maghari kahit dun sa mga nangaapi. Gusto niya maghari kahit dun sa mga makasalanan. It just so happen na ang unang tumanggap sa kanya ay ang poor, ang marginalized. Kaya nung humarap siya kay Herodes, ay kay Pilato, ano ba ang nagawa mo at sinakdal ka ng mga kapwa mo Hudyo? Hari ka nga ba? Si Pilato, maaring inosente siya sa kaganapan dahil unang-una, siya po ay appointed lamang ng Roman Empire. Appointed lang siya sa Galilee para maging parang gobernador ng Galilee, serving the empire. So wala siyang maraming alam sa kultura ng mga Hudyo dahil siya po ay Roman citizen. Kaya sabi niya, ayon sa katradisyon ninyong mga Hudyo, sabi pa nga niya, magpapalaya ako ng isang kriminal ngayon. Pero alam niyo na may kwento, hindi si Jesus ang naiboto para palayain. Ang naiboto ay isang magnanakaw. Na hanggang ngayon, ang pinipili ng maraming tao ay magnanakaw. So, may presumption o may assumption yung mga Hudyo o yung mga political leader, yung mga nasa itaas, na itong Jesus na to ang hari ng mga oppressed. Ito yung dialogue nila. Piyesta kasi nun
Kaya busy si Pilato, maraming bisita, tapos isinabay nila yung pagsasakdal si Jesus. Kaya sabi rito, pumasok uli, si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. So ibig sabihin, inilabi yung reklamo niya kanina, hindi maasikaso ni Pilato, may kausap siyang ganon. So sabi niya, ano nga pala yung kailangan ninyo? Sabi dun sa mga nagsasakdal kay Jesus. Sige, papasukin nyo rito. So kinausap niya yung isinasakdal at ang sabi niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus, galing ba sa sarili mo yung salitang yan, yung inquiry na yan, o may nagpapatanong sa'yo sa iba? Ba't kaya ganun ang sagot ni Jesus? Hanggang matapos yung usapan nila, indirect. Iba. Ba't kaya ganun? That question is answerable only by what? A yes or a no. O kaya pwedeng sa tingin mo, o kaya pwedeng paano mo nasabi? Bakit? Bakit ganon? Inilalagay ni Jesus si Pilato sa isang kalagayan na dapat siyang maging maginoo. Huwag siyang ma-pressure ng Roman Empire. Huwag siyang ma-pressure ng mga pare na nagsasakdal sa kanya. Kasi later on, kung maalala niyo yung kwento, sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Tapos ang ginawa niya, kumuha ng palanggana at ano ginawa? Naghuhugas ng kamay, and that is a tradition, that is a gesture that hands up ako dyan. Ano man ang mangyari sa akin dyan, hindi magre-reflect sa administrasyon ko yan. Hindi pwedeng gamiting sira laban sa akin yan. Bahala kayo. Tapos nung malaman niya, are you a Galilean? Ay, hindi ako dapat mamahala nito. Dalhin niyo siya sa hari. O, dinala kay kanino dinala? Kay Haring Herodes, na anak nung Herodes na nagpapatay sa mga sanggol nung sanggol pa si Jesus. Kaya wag niyong isipin, ang haba ng buhay ng Herodes na ito. Hindi, henerasyon na yon, anak na yon nung nauna. So, gusto ni Jesus na bigyan ng tsansa na maging tao, magkaroon ng talino at maging independent-minded itong si Pilato, na magdesisyon siya. Wala palang nakitang tama, walang i-apply na batas, edi sabihin niyang, ba't yung sinasakdal tong taong to? Wala palang kasalanan. Anong klase kayong relihiyon? Hindi niya magawa yon at hindi niya nagawa yon dahil ayon po sa mga historical books, sa maikling panahon na si Pilato ay nanunungkulan, tinanggal po siya ng Roman Empire dahil nagpapapatay po siya ng 500 tao halos araw-araw. Ganun kabagsik itong taong ito. And with that, alam mo yung totoo, hindi mo sinerve yung hustisya para sabing hindi nyo dapat saktan ng taong ito, palayain nyo siya, you commit murder. You commit a crime. You are into injustice. Pinalaya niya yung magnanakaw instead na yung leader ng mga marginalized. Si Jesus ang ating hari. Christ the King Sunday is a church affirmation that Jesus Christ is the King of the church, the King of the Christian, the reigning King of the Christian community. And this is a faith affirmation, church tradition, and an exercise. Yan ang ating tradisyon. Ngayon ang tanungin natin mga sarili. Kung sinasabi mong si Kristo ang iyong hari ngayon, ang tanong, yan ba ay manifestation mo o ginaya mo? Parang tanong kay Pilato, yung bang declaration mo at sinasabi mong si Jesus ay Panginoon ko, ako'y maglilingkod sa Kanya, Siya ang uunahin ko, ang buhay ko'y kaya kong ibigay sa Kanya, yan ba ay galing talaga sa iyo o galing sa iba? Niro-romanticize mo ang faith. Diyan pala naputol yung aking kwento kanina tungkol sa mga Amerikanong nanakop sa atin. Para mamatay yung idea ng nasyonalismo,
yung tunay na espiritu na dapat meron sa atin, na wala na sa atin ngayon, mas gusto nyo pang manood ng K-drama kaysa magbasa ng mga sarili nating literatura na magpapatingkad kung sino talaga tayo. Kaya wala na tayong sariling taste ngayon bilang Pilipino. Tingnan nyo yung mga passion nyo, hindi na Pilipino. Yung music nyo, hindi na Pilipino. Lalo na may utak natin, hindi na utak Filipino. Ano breakfast nyo kanina? Hotdog? Pati breakfast nyo, hindi na Filipino. Pero mo, gumigising ka sa umaga, tapos pinifeed mo na ng hindi ikaw yung sarili mo. Paano ka magiging Filipino? So ano ginawa ng mga Amerikano? Yung ating mga literatura na nagsasabi kung sino tayo, sino ang ating mga ninuno, sino ang Filipino, pinalitan nila ng romance. Kaya nauso po ang mga kwentong romance sa Pilipinas. At kinagat natin yan. Di ba gustong-gusto natin mga pocketbook? Gustong-gusto natin mga kwentong pag-ibig. Gustong-gusto natin yung mga kwento sa telebisyon na mabubugbog muna yung bida, kaya magkakahiwalay muna sila, magkakaroon ng bagong pag-ibig, may aagaw, tapos ipaglalaban ng isa, tapos bandang huli magkakatuluyan. Yun ang nagpakilig sa atin, kinagat natin, ginusto natin, hanggang sa unti-unting ma-brainwash ang ating isip, mabura na at matanggal na sa ating DNA na tayo ay Filipino. Kasi ang mananakop, hindi naman niya gugustuhin na manatili kang matatag na Filipino. Si Thea, maraming pinopost ito na nagpapakita sa judgment ko kay Thea. Malalim ang tingin ni Thea sa bayan. Huwag nating burahin yun. Ano mang hiram, kung hindi masikip, maluwang. Kanino ba galing sa iyo ang sinasabi mo? Patunayan natin mga kapatid, na kung sinabi nating mahal natin ang Diyos, nauunawaan natin ang ating mga tanong at sinasabi. Yun lang ibig sabihin nito. Nire-reaffirm kung si Kristo ang Panginoon at Hari mo, galing ba talaga sa iyo yan? O ginaya mo sa nanay mo? Ginaya mo sa tatay mo? Nakigaya ka kasi nandito ka na lang din. Kailangan naiintindihan mo at pinaninindigan mo sa iyong sarili ang iyong sinasabi. Maglilingkod ka kay Lord. Amen? Bakit pagkaligpitan na, nawawala kayo? Ligpitan pa lang yon. Meron ka 1,000 buhay, ibibigay mo kay Diyos, sa Diyos. Minsan, isang on time nga lang, nahihirapan ka ibigay 1,000 buhay pa. Ginagawa natin, pinanindigan natin yung ating sinasabi. Kaya kahit sumala na ang lahat, nandiyan ka pa rin. Kahit hindi na pabor sa'yo ang sitwasyon, nandiyan ka pa rin kasi galing sa'yo yung deklarasyon mo at hindi ka nakigaya. Ano sabi ni Athanasius? If the world is against Athanasius, then Athanasius is against the world. Kaya ba nating manindigan na ganon? Pastor, pag sinabi ko ako'y maglilingkod, kahit umuwi na lahat at ako na lang natitira, maglilingkod ako. Ganon lamang ibig sabihin ng tanong ni Jesus na yon as application of in today's world. Pangalawa, sabi ni Jesus, kung ang kaharian ko'y dito sa mundong ito, ipinagtanggol sana ako ng aking mga tauhan. Ipinaglaban sana ako. So, ang matter dito ay yung mga totoo na nasa kaharian niya, ipagtatanggol yung kaharian. Di ba? Ibig sabihin, pag inangkin mo na itong simbahang ito'y sa'yo talaga, at all costs, meron ka mga gagawin ng pagtatanggol. Kasi, iyo yan. Ipinagtatanggol mo yung iyo di ba? O kagaya ng iba, pinagtatanggol si Sarah ngayon. Kasi naniniwala sila na si Sarah ay kanila. Magtatanggol yan.
pinagtatanggol si Romualdez, pinagtatanggol si Bongbong, pinagtatanggol si ganito. Kasi sa'yo yan. Yun ang tinatanong na Jesus eh. Kung talagang sa'yo yan, magmamanifest. How? Pagtatanggol mo. At inihingi ni Jesus ang affirmation na ito na kung sinasabi natin tayo ay nasa paghahari ni Jesus. Paano ba natin ipinagtatanggol ang kahariang itinatag ni Jesus? Kailangan pa lang ang alagad at tagasunod ni Jesus ay nagkikipaglaban para sa kaharian ni Jesus. Ano ba ang kanyang kaharian? Kahariang pinaghaharian ng pag-ibig, ng kapayapaan, katarungan, at pagbibigayan. So most likely, tayo na nasa paghahari ni Jesus, tayo na nagsasabing si Jesus ang ating hari, tayo po ay taga-promote, tagapag-ingat, tagapagtanggol tayo, at tagapagpakalat ng mga values na ito ng kanyang kingdom, which is the values of love, justice, peace, and sharing. Bilang mga tagasunod, bilang mga Jesus. Sabi ni Levi Oracion, ni kapatid na Levi Bautista, ang ating representative ng United Methodist Church sa UN, sabi niya, challenge niya tayo as church. Nagagalit tayo dun sa same-sex marriage, dun sa issue ng same-sex marriage. Gigil na gigil tayong mag-post ng same-sex marriage, yung disgusto natin dyan. Wala namang problema. Pero bakit natin isineshare at nagpo-promote tayo ng genocide? Sabi niya. Ang United Methodist Church, sabi niya, ay laban sa lahat ng uri ng digmaan. Yung ginagawang digmaan ng Israel laban sa Palestina ay tinututulan natin. Pero bakit hindi tayo tumututol? Ang LGBTQ, ala namang napatay na tao yan. Pero nagtututol tayo. Meron ba napatay na tao yan? Pero itong genocide na ginagawa ng Israel ngayon, na para bagang dahil Israel, okay lang pumatay, hindi ba tayo naaawa doon sa mga bata na napapatay nila araw-araw? Sa huli ko pong bilang 17,000 na na bata. Pero ang babae. At kung makikita niyo yung mga drone nila, naglalakad ang isang lalaki, naghahanap ng harina, hindi naman Hamas yun, naglalakad na ganon. Makikita mo, merong drone na biglang lilipad na ganon, tatama doon sa tao, sasabog ang kanyang katawan at madidinig mo ang tawanan ng mga tao. And we are not bothered. Totoo bang nasa kaharian tayo ng Panginoong Diyos? Bakit hindi tayo naghahangad ng kapayapaan? Bakit hindi tayo nagpo-promote ng pag-ibig? Bakit natin kinakagat ang paniniwala ng mga political Zionist, halimbawa na ito na, si Chardon, terorista yan patayin na natin. Patayin na rin natin yung dalawa niyang anak kasi magiging terorista yan. Ba't natin binibili yung mga ganong kwento? Samantalang ang kwento na kailangang palawigin natin ay anak tayong lahat ng Diyos, mahal tayong lahat ng Diyos. Bakit hindi tayo lumikha ng maraming tulay at pinipilit nating manatili ang maraming bakod ng pagkakaiba-iba? Tayo ba'y nasa kaharian nga ng Panginoong Jesus? Christ the King, reigning of the Christ. Pinopromote ba natin ang kanyang mga promote? Panghuli, si Jesus ay nagtuturo at hari ng katotohanan, sabi dun sa teksto. Sabi niya, well, sinabi mo yan, ikaw ang nagsabi sa akin na ako ay hari at ako'y naghahari at nagtuturo ng katotohanan. Alam nyo, ang magpapalaya lang talaga sa atin ay katotohanan. Kung gusto natin ng bagong lipunan, bagong buhay, nagsisimulang magbabago sa ating pananaw yan. Sa atin.
Sino ba rito sa inyo ang hindi na-alerto? Sino ba rito sa inyo ang nangangamba sa issue ng climate change? Ng global warming? Hindi na pag-uusapan. Ano pinag-uusapan natin? Nagre-reflect yan sa mga post nyo sa Facebook. Kung ano ang mga issue na naglalaro sa isipan natin. Nare-reflect yan kung sino tayo sa ating mga inilalabas. Alam nyo, ang issue po ng global warming tsaka ng climate change, magkaiba po yan. Yung global warming po, ang kanyang immediate effect is climate change. Paano nagkakaroon ng global warming? Sa dami ng ating sinusunog na fossil fuel, ang carbon dioxide ay naiipon sa mga sphere yan eh. Ano yung unang layer? Atmosphere. Hindi. Atmosphere ba yung una o Britney sphere? Yun ang pinakamababa eh. Britney sphere, atmosphere, hemisphere, atrosphere. Diba? Ang nangyayari dyan, para maintindihan yung konti bago ako magtapos, kasi meron tayong tinatawag na environmental justice. Hindi lumalabas masyadong marami ang carbon dioxide. So, ang nangyayari, parang yung wire na nakikita, yung wire laging dalawa yan eh, di ba? Laging wire, yung dalawa, yung wire, laging dalawa, di ba? Kasi ang nangyayari dyan, yung isa live, yung isa, energy, iikot na gano'n doon sa ventilador, ginagamit siya ng motor ng ventilador, yung nagamit na, babalik. Ganyan din sa init ng araw. Pagpasok ng init ng araw, gagamitin natin yung init niya, pero dapat bumalik siya. Ang problema sa dami ng sinunog natin, hindi na makalabas yung ibang dapat lumalabas ng atmosphere. Napapayungan ng carbon dioxide. Iinit ngayon yung daigdig. Yung tinatawag na global warming. So pag nagkaroon siya ng global warming, iinit sa dagat. Pag uminit sa dagat, magkakaroon ng coral bleaching. Mas mainit yung dagat, hindi kaya ng ibang may buhay doon sa ilalim, puputi, mamamatay yung mga corals. Pag namatay yung mga corals, wala pong mag-feed, wala nang kagubatan ang mga isda. Wala silang panganganakan, wala silang pangingitlugan, wala silang kakainin. Kaya bababa po ang production ng dagat ng isda because of the coral bleaching. At ito pa, pag mas mainit po ang Pacific Ocean, the largest ocean in the world, kung saan dyan ang gagaling ang mga bagyo natin, kukulo siya, mas mainit ang kanyang singaw, mas malaki po ang bagyo. Kaya karamihan po ng bagyo ngayon, nalilikha sa Pacific Ocean, super typhoon. Nababasag na lang yan pag tumama sa Sierra Madre. Paano kung hindi dyan tumama? Paano kung bumaba siya? Ang dulo ng Sierra Madre hanggang Quezon lang eh. Cagayan to Quezon. Paano kung bumaba yung bagyo tapos hindi siya na basag bilang super typhoon? Ayan na. Kaya tumama dun sa saan ba yun? Sa Iloilo ba yan? Tacloban. Hindi, yung Yolanda, super typhoon yun eh. Tacloban. Hindi siya nabasag. That is the picture of a super typhoon. At nalilikha siya, nung araw walang super typhoon. Tanungin niyo sa mga lolo nyo. At hindi tinatamaan ng Mindanao ng bagyo. But because of the warming of the earth, merong climate change. Ano nangyayari pa sa climate change? Dapat magtapat yung paglabas ng uod tsaka yung pangingitlog ng mga ibon para may kainin yung ibon, para ma-maintain ang ating biodiversity. Ang nangyayari, napibisa ang mga itlog ng ibon, pero nauna ng matagal yung panahon ng uod
Walang ipapakain yung mga hinahing ibon. Mauubos ang ibon. Dati-dati, tumatama ka na pagka ganitong panahon, dumadating ang ulan na kailangan mo. Ngayon, because of climate change, sobra yung ulan na dumadating o kaya kulang na kulang. O kaya, dito ulan, dito ang kailangan ng ulan, dito tumatama. Climate change. At walang nababothered. Basta nakakainom ng iced tea. Basta nakakapanood ng Netflix, walang nababothered. Walang nasasaktan pagka paulit-ulit tayong gumagamit ng single-use plastic. Pilipinas po ang nangunguna sa pinakamaraming basurang na ilalagay sa karagatan mula sa single-use plastics. Pero gusto ko kayong batiin dahil meron kayong mga plato dyan at mga baso at kutsara na ginagamit natin pag may okasyon tayo. Very good kayo doon. At yan ay ipagagaya ko sa lahat ng church sa buong Bulacan dahil ako po ang chair ng Creation Care. So, ang katotohanan po, ang magpapalaya sa social world ng tao. Ang katotohanan din ang magpapalaya sa political world, sa economic world, sa humanity, sa spiritual matter ng ating buhay. Pag hindi natin inibig ang katotohanan na sinasabi ni Kristo, hindi natin tunay na maunawaan ang pagbubuo ng social o building nation o yung pagbuo ng ligtas at maayos na lipunan pag hindi natin sinasubscribe yung gusto ng Panginoon. Mapapatunayan lamang natin na siya ang tunay na hari ng buhay natin kung ginagawa natin ang mga ito. Sabi nga ng mga obispo sa Central Conference, Church, kailangan meron tayong gawin sa mga social issues, political issues at mga bagay-bagay sa lipunan natin. In conclusion, itong mga nasa taas ng Roman Empire at ng kanilang mga opisyal, wala silang pakaalam sa nangyayari sa laylayan. Na sila'y nagugutom, etc. Ito ang aking kwento. Merong isang eroplanong lumilipad at habang ito ay nasa himpapawid na, biglang nagkagulo yung mga nandito sa gawing kaliwang wing ng eroplano. Kasi yung isang tao na nasa bintana, na nasa tapat ng wing ng eroplano, nakita niya nag-aapoy yung pakpak ng eroplano, yung ailerons, ang makina kasi ng eroplano yung nandyan sa dalawang pakpak yun yung umiikot na gano'n, sa sobrang lakas nun, humihigop yun, na itutulak niyang gano'n yung eroplano, sobrang lakas nun, nag-aapoy. So sumigaw siya, nagkakagulo sila, nasusunog yung makina ng eroplano. Ano ba mangyayari pag nasusunog yon? Ano posibleng mangyari? Mabagsak, di ba? Habang nagkakagulo lahat yung nasa left wing, nagkagulo na rin yung mga nasa right wing. Pero mayroong isang tao doon, payapang-payapa, hindi bothered. So merong isang taong hindi nakatiis at tinanong siya, Ginoo, bakit tanging bukod lamang yata kayo na hindi po naapektuhan ng panganib at ng takot na dala-dala ng nasusunog na pakpak ng eroplano sa kaliwa? Sabi niya, kaliwa naman yung nasusunog, nasa kanan ako Hindi nangangahulugan mga kapatid na hindi tayo apektado ay hindi tayo dapat kumikilos. Tayo ay tayo ay nasa kaharian ng Panginoong Hesus kung tayo ay tagapangaral, taga-practice, taga-turo at nagkukwento tungkol sa pag-ibig, kapayapaan, katarungan at pagbibigayan. Iyan ang pamana at itinuro ng hari. Nakausap
ni Pilato na siyang tinanggap natin mula nung ikaw ay maging Kristiyano at siyang kausap mo maya't maya kung ikaw ay nananalangin. Panginoon mo lamang siya, hari mo lamang siya, at totoo lamang yan kung ikaw ay nabubuhay para ikwento, gawin, alagaan ang mga bagay na ito. Magandang umaga sa inyo at purihin ang Hari si Jesus. Amen.